Ayan, good morning po sa inyong lahat. Nandito po mula yung lingkod, Silk TV. At kita mo ng ating kaluluwa. Uy, tabunan. Tabunan ng ating kaluluwa. Wala tayong ilalabas dyan. So, ayun, kumusta po ang lahat? Shoutout po sa Team Strikers at sa Team Kalingap. Ayan, sa may mga team dyan. Ayan, shoutout po sa inyo. At good morning po. Sino bang ating topic? Itong kanilang pinagkakaguluhan na si Starax, no? Makikisaw-saw tayo dito. Makikisaw-saw tayo dito. At ito nga yung topic ni Kuya July. At ito ay nireaction na din ni Bupil, ni Jubilito, at ang una yatang nagbigay ng malicious motibo or para pag itapik itong ano ni Starax ay ito si tita niya, MC, no? Sabi ni Bupil. So ganito yan mga guys. Doon sa pagpunta ni Starax kay Daddy Frankie, shoutout sa iyo Daddy Frankie, ay wala akong masamang nakita. Pero mayroon lang akong napansin na para sa akin lang ito ay hindi maganda. Hindi ko binibigyan ng issue dito si Starax dahil wala namang issue yung tao na yan, mabait yan at wala akong narinig dyan na ano, hindi kagaya niya nila nung iba dyan. No? So wala tayong narinig dito kay Starax na ito. Tawag nito. Mamaya ko sabihin ko ano yung aking napansin at ako'y magkakape muna. Kape muna kayo dyan mga mare. Na yun nga, ano bang masama yung ikaw ay pumunta doon sa iniidolo mo na isang tao? Kung ba kay nasa Kalingap ka, hindi ka na pwedeng pumunta sa kabilang barangay? Pwede. Bakit? Ina-idolize mo sila eh. Kasi kung nasang barangay ka, kung saan barangay ka naka-destino, eh yun din ang trabaho ng mga tao na yun. Nag-charity, tumutulong. So kaya para sa akin, wala pong masama kung bisitahin man ng mga taga-Kalingap ang iba-ibang community, ano? At hindi naman dapat ito maging banta o sabihin natin ito ay maging kalaban natin, ano? At itong mga taong ito ay tumutulong lamang at mababait ha, mababait itong mga taong ito, no? Welcome ang lahat. Ayan, napanood niyo naman siguro doon sa sinabi ni Daddy Frankie na welcome ang lahat, kahit langaw, welcome. 'Di ba? Huwag lang umabuso. Kasi pag may umabuso ay hindi maganda 'yan, no? So mabait po si Daddy Frankie at ito ay para din pong si Kuya Bal. Kagaya rin po ni, ni Katekram. Ayan. At hindi naman lingid sa ating kaalaman sa ilang taon na natin dito sa social media ay ito'y kilala nating lahat, no? Kaya kung tayo man ay mapapa-reaction, huwag niyong sabihin, oh, doon kayo nag-reaction, bakit wala na ba kayong content dito sa Kalingap? Hindi ganun. Dahil lahat yan, pinapanood natin, lahat iniidolo natin. Sabi niyo nga, ay sabi nga nung iba dyan, ay open naman yung kanilang mga vlog at pwede kang magkomento doon ng maayos. Huwag lang yung paninira dahil yung pagpaninira, ang iyong iko-content or itatopic, hindi maganda. Dahil ang nakikita natin sa kanila ay pagtulong, pagmamalasakit sa kapwa, tapos bibigyan mo ng komento ng katangahan or kabubuhan dahil ikaw ay naiinggit lamang, iyan ay malaking kagaguhan. Sabi nga ng ano ay malaking kabalintunaan, kasinungalingan. Dahil iba yung pinapakita nila, sila ay nagmamalasakit, tumutulong, tapos sisiraan mo, yun ang hindi maganda. No? Pero kung magre-reaction ka o magkokomento ka ng ayon doon sa iyong napapanood, at hindi ka tataliwas, wala naman sigurong masama. So balik tayo doon sa topic natin. Itong kay Starax, sa pagpunta niya doon kay Daddy Frankie, wala akong nakitang masama. Dahil gusto niyang makita yung kanyang iniidolo. Kagaya ko, siguro pag ako umuwi ng Pilipinas, gusto ko rin makadaupang palad, makamayan itong aking mga pinapanood na mga sikat na vlogger, na mga matutulungin, mga charity. Gusto ko rin silang makamayan, makilala. So ganun, nagkataon na mayroon silang ganap doon sa lugar na yun. Condolence nga pala kay Sarah at patay daw yung kapatid. Kaya naroon sila at pagkakataonan niya na makapunta doon sa bahay ni Daddy Frankie. Di ba? So, ano ang masama doon? Bakit binibigyan nyo ng issue? Huwag nyo bigyan ng issue. Huwag nyo bigyan ng ano yung pagpunta doon, kulay, no? Dahil ang pagpunta doon, Starax, ay parang makita o makadaupang palad. Yung isang, bukod kay Kuya Bal, bukod kay Kalingap Rab, ay meron pang mga taong sumusunod sa mga yapak ng Kalingap, no? Di ba? Na malawak na pagtulong na hindi na naaabot ng Kalingap, sila naman doon sa kanilang lugar. Hindi ba kayo masaya? Huwag kayong madamot, lalo na yung mga naandyan na ano, mga nagbibida-bida. Meron dyan nagbibida-bida eh, ha? O, huwag yung dipahan. Naakala nyo na may pag-aari nyo, huwag yung pupunta dito, huwag kayong papasok dito. Huwag kayong ganyan. At yung pumunta dyan ay hindi naman naninira. Pero, ito lang, meron lang ako napansin kay Starax. Doon nga sa sinabi, kasi napanood ko eh, na pagsakay, pagpunta doon ay nakablog na, siguro sa susunod, kung kayo ay pupunta, ito lang ha, payo ko lang. Kung kayo ay pupunta sa isang lugar, at wala pa kayong permission na i-vlog sila, siguro ay wag nyo munang i-open yung camera nyo, o kaya i-open nyo lang, in case, halimbawa may mga aksidente sa daan, makukunan ka agad nyo ng ano, pag naka-ready yung camera nyo. Pero, pagdating doon sa residential, at wala namang aberya sa daan, ay wag nyo nang i-upload.
Oo, 'no, 'wag niyo na ipakita 'pag hindi naman talagang ano, kasi unang-una kasi ganito 'yan, 'no, residential 'yun, kumbaga private property yung kanilang pamamahay. Ibig kong sabihin, sa dami ng masasamang loob ngayon ay, dapat ay hindi nakalantad yung mga gano'n ano, yung mga puwedeng suotan ng mga bad 'no, yung mga gano'n. Sa akin, eh, yun lang naman yung napansin ko at, do'n sa kabuuan ng bahay na inyong binibidyohan. Dito kasi sa lugar na ito, Diyos ko po, huwag kayong mag-video talaga, bawal na bawal 'yan lalo na at yung kanilang mga bahay-bahay, mga properties nila, huwag niyong bibidyohan 'yan kay naku ay talagang magkakaroon kayo ng problema kasi ano sila, yung mga para sa akin nag-iingat. Tayo namang mga vlogger, hindi ko mo kay may kamera tayo, ay lahat na lang ay ating i-vlog, pwedeng i-vlog, pwede niyong i-videohan, pero pagdating doon sa ilalagay niyo na sa social media, punting ingat kasi nga ay social media, ang daming ano, ang daming masasamang loob, no? Na pwedeng magsamantala, no? O baka mamaya minomonitor na yung bahay na yun, ang ganda-ganda ng bahay na pasukin natin, yung mga ganon, di ba? Yun lang naman yung naglaro sa isip ko. No, na konting ingat tayo sa pagba-vlog at sa pag-upload. Kung nandoon na kayo sa loob ng bahay at yun, kausap nyo na, eh pwede nyo nang i-vlog kasi doon lang kayo nakapokus sa kausap ninyo. Hindi naman yung buong area ay inyo nang pinaliparan ng kulang na lang, paliparan nyo ng drone surveillance, ano yun. So, yan, huwag nyo masamain ha, kasi yun lang yung napansin ko. Yun lang talaga. Para sa akin, hindi maganda rin yun kasi ano yun eh, residential yun eh, private property nila yun. Kaunting ingat din tayo, ingatan din natin yung mga tao na mapahama. Kasi marami ngayong mga tulisan, mga kawatan, di ba? Eh, mamaya, nakita sa vlog nyo, aba, maganda itong bahay na ito. No? Ang laki. Ay, ka nga, pasukin nga natin ito. Mga ganun. So, yun. Kaya, wag niyo nabigyan ng ano yung aking sinabi ha, pero may punto kung para sa akin may ano opinion ko lang yun kasi ano. Pero do sa pagpunta, do sa pagba-vlog, sa pag-uusap nila, walang masama doon. Natutuwa nga tayo, natutuwa nga si Daddy Frankie dahil may isang kalingap na napapasyal doon at kahit papaano ay nakikita tayo na kumbaga bitbit pa rin niya ang kalingap sa pagpunta niya doon. Ako po ay isang kalingap, ako po ay narito, gusto ko lang kayo makita. Kahit ako, magtatanong si Daddy Frankie, ay bruhas, saan kang community? Sabihin ko, ay doon ako kay Kuya Bal galing. Kuya, o pwede ba ako rito makikape sa inyo? Di ba? Yung mga ganon. So okay lang yun. Walang masama sa pagpunta ni Staraks doon sa kanilang bahay. Walang masama na siya ay makipagkita kay Daddy Frankie. Kasi idol nating lahat yung mga charity vlogger at pagkakataon na. At siya nga pala, na-shoutout din doon si Tita Lydia. Shoutout sa iyo, Tita Lydia. Talagang ikaw ay, anong tawag nito? Ito yung sponsor na tahimik, wala akong masabi, at sa bait, napakabait, wala siyang sinisino, walang ingay. Hindi kagaya ng ibang sponsor dyan, na kuda ng kuda, pabida-bida. Itong sponsor na to, wala akong masabi. O yun na yun. Wala akong masabi na. Shoutout sa iyo, Tita Lydia. Ayan. Napakabait po ni Tita Lydia. Kaya kahit saan siya ay tahimik lamang siyang sponsor at siya ay malamang kalapit bahay lang nila Daddy Frankie yan. Kalapit bahay lang yan nila Daddy Frankie. Malapit lang doon sa kanila itong si Tita Lydia. Baka nga nung pumunta doon si syempre pinapaabot na ito kapit bahay po namin si Tita Lydia o kaya sabi ni Starax ay ito ay mabuting tao, yung mga ganun, kapitbahay mo lang, kaya na-shout out ni Daddy Frankie. Shout out sa iyo, Tita Lydia, and God bless po sa iyo. Ayan, ingat-ingat po lagi. So, ayan ha. Baka naman sabihin nyo, kung maka-sponsor din na shout out ko. Kasama po namin yan, ayan. So, pero hindi namin yan, hindi namin yan hino-hold up. Joke lang po. So, yun, mabait pong tao, at yan, kagaya ni Daddy Frankie. May mga puso po sila at tahimik na tumutulong, hindi kagaya nung ako na magpapasaring ha, hindi kagaya nung iba dyan na nakatulong lamang ay kakwenta-kwenta na at kukwentahan na yung mga nagre-reaksyon na sasabing kaya nyo ba ibigay ito, kaya nyo ba ito. Si Tita Lydia, ang laki ng tulong nito sa mga angel, sa mga love team, sa mga ano dyan ha, at ito ay sponsor nila Edo ha. So wala tayong narinig ni gaputok, ni gapitik, wala tayong narinig. Kaya sinasabi ko, maraming sponsor na tahimik lamang, pero malaki ang ambag sa kalingap. Hindi kagaya nitong mga plastic na to, nitong grupo nila Yangme, grupo ni Kanole, grupo pa nino yan, mga hambog ha. 'Di ba? Nakatulong lang, kakwenta-kwenta na. Kaya niyong tapatan, yung binibigay namin, kala niyo nalilimutan nga ang pinagsasasabi niyo? Hindi. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, may mga sponsor na mas matitino ang utak, mga tahimik lamang. At pagtulong lang ang ganap nila, hindi nakikipag-away, walang channel. Pero kayo, gagawa kayo ng channel dito sa Kalingap, tapos pag gagawa kayo ng kalukuhan, tapos pag kayo na-reaksyonan, kayo ay mga pabida at kala mo kayo mga sikat supoy, dahil kayo ay nagbibigay.
Lukuhan nyo yan. Ayan, isa yan, si Tita Lydia, patunay. Natahimik. Isa lang yan ha. Ay, paano pa yung iba dyan, tahimik lang na tumutulong? Di ba? So, hindi kayo nahihiya. O, mahiya kayo sa mga tahimik na sponsor na talagang tulong ang ganap, hindi pagpapasikat. O, shout out tayo sa inyo sa mga sponsor dyan na talagang may pusong pagtulong. Ano. So, maraming salamat po sa inyo. And saludo po ako sa inyo. Ayan. So, balik tayo doon kay Starax. Mainggit kayo dahil kasi Starax ay nakapunta doon kay Daddy Frankie. Ano? Kakaingit nga si Starax eh. Kung ako nasa Pinas, ipupunta talaga ako kay Daddy Frankie. Di ba, Daddy Frankie, shout out sa iyo. Magkakape lang ako dyan sa iyong bahay. Makikikape lang po ako, Daddy Frankie, dyan sa inyong bahay. Wala nang iba. Ayan. So, at saka makikiselfie. Si Sel na balahura, nakiselfie ka na, di ba? Ayan. Kami ni Van at Magsi, pupunta kami dyan at kami ay magsiselfie. O ano, may angal kayo? Sinong haharang kung kami ay pupunta kay Daddy Frankie? Di ba? Si Banat Bagsik, nakapunta na kay Kalinga Prab, nakapag-selfie na yata yan eh. O, noong mga panahon, ako na lang talaga ang hindi, saka si Bupil. Oy, Bupil, mapunta tayo kay Daddy Frankie at kay Kalinga Prab. So, yun lang, maraming salamat sa inyo at yun lang ang ating topic. Wala akong masamang nakita sa pagpunta ni Starax, huwag niyong bigyan ng issue, no? At maganda yung kanyang paglapit doon. Wala siyang intention na kung ano paman, basta siya ay gustong pumunta doon kahit naman sino. No? Kahit nga si Kuya Bal, siguro kung naandyan sa lugar na pupunta rin kay Daddy Frankie, di ba, Papa Bal? Di ba? Yung ikaw ay napagawi doon sa lugar na yun at alam mong naandyan ang bahay ni Daddy Frankie, abay, alam ko, susugod yan, si Kuya Bal doon at makikipagkamay doon kay Daddy Frankie. Nandun eh. Pagkakataon na. Kaya hindi masama yung pagpunta doon, bagamat nung unang punta ni Starax ay hindi niya naabutan, at busy nga, so sa kanyang pangalawang punta ay nakarating na siya doon at nakaharap na niya si Daddy Frankie. Kaya huwag kayong magselo sa mga taong pumupunta doon. Lalo na kung mapunta doon kay Tikram, mapunta kay Pugong Biyahero, Pilipinas lang yan, kayang-kaya niyong punta. Dahil kung ako lang dyan sa Pilipinas, ikutin ko yung mga yan para lang yan ay makadaupang palad ko at makapagpa-selfie at ako'y magmagawa ng isang magazine. Doon ko ilalagay yung aming mga picture. Saan pa kayo? Dahil itong mga taong ito ay mga sikat, ito yung mga tumutulong sa mga mahirap, maraming buhay ang natulungan nito na isalba sa kahirapan, na iahon sa kahirapan. Lalo na yung ginagawa ni Daddy Frankie sa pagtulong sa mga nawawalan ng pag-asa sa buhay, nawawala sa kanilang mga pag-iisip dahil siguro sa hirap ng buhay, kinalimutan na lang nila yung problema. Sa paglimot nila sa problema, kinalimutan nilang lahat. May tinakasan sila. Kaya saan sila nasadlak? Sa kalsada at pinabayaan na rin ng mga kamag-anak dahil tingin nila wala nang mapapala dito. Kaya yon, si Daddy Frankie ang tumutulong at yung iba pa nating mga kababayan na charity vloggers din kagaya niya ni Vince TV. Di ba? Yan yung mga magagandang halimbawa dito sa mga umalis dito sa Kalingap, kagaya hindi naman umalis na andyan para niya, pero talagang sila ay naghanap ng sarili nilang content. Hindi kagaya nung naandyan, Diyos me, ang dami kung silipan lang, ay marami akong masisilip dito sa kaya lang hindi ko gali yung manilip. Diskarte nyo yan. Wag lang gumawa ng na talaga, na issue na talaga at magre-reaction tayo. So, yun, sabi nga ni Bupil, ay nakakapagod din po ang makipagbangayan. Kita, pag hindi ka nakipagbangayan, gumaganda ka. Tingnan mo si Pedreng. Diba? Tata Peds, asan ka na parang hindi kita nakikita sa live o lagi lang akong late? Mag-live ka ba? Namimiss ka na namin. Nag-live ba ito si Tata Pedreng? Ayan. So, yan, dami ko na sinabi. So, kita-kita tayo muli sa susunod na video. Wala pang masama para sa akin. Walang masama sa pagpunta ni Starax doon. Pero na lang kung hinuldap niya si Daddy Frankie, hiningian. Iyon, ay hindi rin masama yon kasi panghihingi. Mahirap yung mambudol ka ng kapwa mo, manloko ka ng kapwa mo. Diba? Mag-reaction ka, paninira sa kapwa mo. Ayan. Walang paninira, huwag niyong silipan, huwag niyong butasan sa pagpunta ni Starax dahil ang totoo kung kayo ay maninira kay Starax at bibigyan niyo ng kahulugan, masamang motive, masamang sa inyong mga kaisipan, ito ay masasabi nating inggit. So dahil ako ay wala akong inggit sa katawan, ako ay masaya na mayroong isang kalingap na napadpad sa lugar ni Daddy Frankie. Lamang, maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!